Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng The Political Blogger 9 minutes ago. Breaking news, sabi niya. Ombudsman gives ex-Governor Gwen Garcia going away gift. Parang regalo, despedida, going away. Umalis na sa pagiging governor. Okay. Gift meets binigyan nga her 1.2 million in administrative fines over anomalous desilting project. The ombudsman has imposed a fine of 1.2 million pesos against former Governor Gwendolyn Garcia as fines in lieu of suspension after it found her guilty of administrative charges. The ombudsman found Garcia guilty for conduct prejudicial to the best interest of the service and simple misconduct over the desilting project her administration undertook in Mananga River. The punishment was supposed to be a 1-year suspension without pay, but considering Garcia is no longer a public official, the ombudsman ordered to pay the fine equivalent to 6 months of her basic salary as governor. Provincial governors earn between 203,000 to 226,000 in a month based on the current compensation scheme from the Department of Budget and Management. Ayan po. So, umalis na nga, may pahabol pa. Pahabol na pahabol, hindi naman regalo, pahabol na multa. So, salamat sa ombudsman. Dito mo makikita na nagtratrabaho talaga ang ating ombudsman. So, problema ngayon, sino ang isusunod na ombudsman? Katulad pa ba ng mga nauna na patas talaga na walang kinikilingan na kasamahan, padrino, kamag-anak, ano? Kasi nga, ang mga ombudsman mulat sa pool galing sa judiciary. Karamihan, if not all, hindi ko alam yung mga karamihan ay retired Supreme Court justices. Kagaya si Ombudsman Martires, nung siya ang napilitan siyang, nung nag-apply ata si Ombudsman Martires, parang active member pa siya ng Supreme Court. Nung napili, nag-retire para tanggapin niya ang posisyon ng ombudsman. So, katulad ngayon, may isang aplikante, Justice Samuel Gerlan, active pa siya ngayon. Sana siyang mapili. So kung siya ang mapili, mapilitan siyang mag-retire, umalis sa pagiging Supreme Court Justice para tanggapin niya ang posisyon niya, ombudsman, for a period of 7 years. So ang aking dalangin, kung ako ang masusunod, yung 3 Supreme Court Justices, isang active, 2 retired. Ito yung nakikita ko na malakas na mapili sana para sila yung shortlist, sila yung pipiliin ng Judicial and Bar Council ay submit kay Presidente. Para tuloy-tuloy yung may maasahan tayo talaga na ombudsman na walang kinikilingan. Kasi ang trabaho ng ombudsman, hahabulin ang mga nangungurakot sa gobyerno. Lalo na ngayon na talamak na ang korupsyon. Kaliwat kanan. Yung
GSIS, 1 billion pesos ininvest sa online gambling, ngayon nalugi na. Kawawa ang mga members ng GSIS. Pera ng taong bayan, pera ng mga kawani ng gobyerno. Ininvest, online gambling. Ganyan na po ang kaano na. So, may ongoing ngayon na Senate hearing tungkol sa online gambling. Sana matigil na ito. Kasi wala na. Nandun si Senator Marcoleta, ginigisa yung PAGCOR chairman. Grabe, ang dami nang nananawagan. Pasalamat tayo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sila yung malakas na boses. Si Cardinal David Bayon, yung presidente. Sumulat siya sa PAGCOR para hilingin na i-ban na ang online gambling. Sumagot pa naman ang PAGCOR chairman na sayang daw ang income. Laki daw ng income sa online gambling. Kaya sa galit o napikon na na ang cardinal, sabi niya, i-legalize nyo na rin ang pulburon. Siyab-siyab ba? Kasi ganon din lang, online gambling, maadik ka. Pulburon, maadik ka. Oh, bakit ang online gambling legal? Yung pulburon, illegal. Parehas man kayong magkaka-income. So, i-legalize nyo ang pulburon para madagdagan pa ang income sa gobyerno. Ganon. So, balik tayo, grabe ang katiwalian, kurakot, lalo na dito sa flood control projects na napuno na ang Pangulo. Hiniya niya, mahiya naman kayo, sabi niya sa tapos pinalakpakan siya ng mga taong pinapasaringan niya. Wala manhid. Oh, yun na. May bago nang simula, 15 top contractors. So what's next? Sino ang mag-imbestiga? Wala pa. Malabo. Ang hina. Nagbo-volunteer na si Mayor Magalong, dating CID chief. Marunong mag-imbestiga. Oh, sana lang magpakitang gilas lang Pangulo, one time lang. Bobo siya ng independent body at si Mayor Magalong ang ilagay, patay na sila. May pag-asa ng bayan natin pag ganun ang gagawin. But I don't know kung anong gagawin ng Pangulo. Malabo pa sa ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-yero. Huwag mag-atop lagi si Kuya sa iyang balay karon. Huwag lagi si Kuya. Karon humanagid si Kuya sa iyang balay. So pag-atop sa iyang balay og nindot na gid kay tan-awon. Nindot na gid kay ang atop nilang ate kay na humanag yun. So karon Kuya ug ate, unsa imong masulti nga naka-atop na gyud mo og naayuhan na ang inyong balay. So pila naaday mo'y anak ate o wala mo'y anak. So pila na ni katuig ang inyong balay? Tulo. So tulo na. So aya pa napulihan. Aya pa gyud mo nakaatop sa inyong balay og yero. So unsa inyong masulti Kuya og ate nga natagaan mo yero? Basta nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nagvideo karon nga kung kanang wala ang kuan, wala dili may mawan among balay. So salamat gid kaayo. Oo. Ikaw Kuya, unsa imong masulti? Salamat sa naghatag ani nga kuan. Naparalanginan mi sa
Ginoo nga Panalangin nahatagan ra gyud nahatagan mamon ra ra gyud gyud niya niya. ang balay. Salamat. Nahuman ra gyud. Daghang salamat. Sige, daghang salamat po.